Fake news. Yan ang sagot ng palasyo sa mga ulat na operahan umano si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa impeksyon sa bituka. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, kumusta na ang kalusugan ng Pangulo? Chigi, malinaw yung naging pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Itinanggi niya yung mga usap-usapan na baka kakailanganin ni Pangulong Bongbong Marcos na sumailalim sa operasyon matapos ngang lumabas yung diagnose sa kanya ng kanyang doktor na meron siyang diverticulitis. Matatandaan natin kasi na nung Wednesday evening last week, isinugod siya dyan sa may St. Luke sa Quezon City dahil nga daw sa discomfort. Pero ang paglilinaw dyan ni Yuse Castro, hindi totoo na kailangan sumailalim sa surgery ni PBBM. Stable daw yung kanyang kondisyon at back to normal na ang kanyang mga activities ngayong araw. Katunayan, kanina sa Malacanang, dumalo na nga siya doon sa Economy and Development Council meeting. Kasama niya yung ibang mga opisyal ng gobyerno, kaya okay na raw ang Pangulo. Kakarating din sa atin ng advisory, mukhang meron na rin siyang public event this coming Wednesday. So aantabayan na natin kung sakasakali, baka yan yung kanyang unang public appearance after nga niya madala sa ospital noong nakaraang linggo. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Yuse Castro. Sa ngayon po ay masasabi natin maganda po ang kalagayan ng ating Pangulo dahil siya po ay kasalukuyang nasa meeting. Kung ano man mapag-uusapan, maaari kong maibigay bukas. At Maricel, dahil maganda na ang pakiramdam ng Pangulo, ay may bago ba silang pahayag tungkol dito sa mga impeachment complaint? Matatandaan natin, Gigi, na nauna na ngang sinabi ng Malacanang na tiwala raw si Pangulong Marcos na hindi magiging okay itong impeachment complaint na isinampa laban sa kanya dahil wala naman daw ginagawang violations o mali itong Pangulong Bongbong Marcos. Pagdating doon sa ikatlong impeachment complaint, hindi pa natin alam kung anong mangyayari dyan, kung itutuloy nila doon sa Kongreso o hindi na idediretso yung pagpa-file dyan sa Office of the Secretary General. Pero may lumabas nga na impormasyon na isa daw sa pagbabatayan dito ay yung naging pahayag ng mismong kaalyado ni PBBM na si Congressman Toby Chanco, kung saan kinuwento niya na minsan na raw nasita ni PBBM etong si dating House Speaker Martin Romualdez at si Congressman Zaldico, kung saan sinabi pa raw nito na ilang bahay pa ba ang kailangan nyo, ilang caviar pa raw ang kailangan nyo kainin, ilang helicopter pa ba ang kailangan ninyong bilhin. Pero nang tanongin si Yuse Castro tungkol dyan, hindi pa raw niya nakakausap si PBBM kung totoong nangyari itong conversation na ito. Ang malinaw daw bulat sa poll ang posisyon ni Pangulong Marcos na ayaw nito sa korupsyon, kaya nga raw niya pinangunahan yung investigasyon dito sa sinasabing anomalya sa flood control project. Narito ang sinabi ni Yuse Castro. Wala pong naibibigay sa ating anumang mensahe ang Pangulo patungkol sa sinasabing pag-uusap nila ni Congressman Toby Chanco. Pero noon pa man, alam na natin na ang Pangulo ay tutol sa korupsyon. Kaya nga po nagsimula ang pag-iimbestiga dahil naramdaman niya at nakikita niya kung paano ba inabuso ang pondo ng bayan. At Maricel, may pahayag na ba ang Malacanang kaugnay sa pagalman ng China sa sinasabing paninira ni PCG spokesman Jay Tariela kay Xi Jinping? Oo, Gigi, matatandaan kasi natin na ipinatawag ng Chinese government etong ang Philippine Ambassador to China na si Jaime Flor Cruz dahil nga dito sa sinasabing smear campaign daw ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Jay Tariela. Pero ang sinasabi dyan ng Malacanang, basta ang ipinupursigi naman ng isang opisyal ng gobyerno o ng kahit na anong ahensya ng gobyerno para sa interes ng Pilipinas, talagang tiyak daw na susuportahan daw ito ng Malacanang, susuportahan daw ito ng Pangulo. Ang sinasabi ni Yuse Castro kanina, doon naman daw sa pakikipag-usap ni Ambassador doon sa mga Chinese officials, ipinursigi pa rin naman daw nito kung ano yung interes ng Pilipinas. Patungkol doon sa mga pinapakalat na mga propaganda ng China, ang sinasabi ng Malacanang, sila naman daw nire-respeto nila yung freedom of expression, pero malinaw din na kinukundi nila kung ano man yung mga ipinapakalat na fake news. Yan muna ang pinakahuling balita mula sa Malacanang. Balik sa iyo, Gigi. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat,
mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.